Ang ninuno. Ano ka mo? Tao na may ulo ng kalabaw. Baka mga alaga lang ng halimaw na irito. Wika ni Mang Ismael. Hindi alaga ng mga irito. Nakita ko mismo kung anong nangyari sa loob. Hawak ng kalabaw yung dalawang patay na katawan ng irito. Pinupukpok pa nga yung ulo sa lupa eh. Nakakakilabot. Tugon ni Erming. Tumangulang si Tandang Ismael at hindi na nagsalita pa. Samantalang si Erming naman at ang mga kasamahan, may hinala sila kay Tandang Ismael na meron itong alam sa nangyayari. Dako tayo kay Kadyo at Alberto. Nakakita sila ng gumuhong pader. Alam nilang gawa ito ni Baki. Pumasok ang dalawa at nakita ang tatlong tao sa lupa. Gumapang pa ang isa, samantalang patay na ang dalawa. Napansin nila ang magkakasunod na malalaking bahay sa harapan. Nasa dulo si Baki. Nakasapaw ang balaw sa katawan habang nagniningas ang mga mata. O kuya, saan ka naman pupunta? Tanong ni Kadyo. Tutuluyan ko na yung gumagapang. Mamaya, papasukin ko isa-isa yung mga bahay mula dun sa bulwagan. Tugon ni Alberto. Ay sus, nakita mo namang andun sa dulo si Baki eh. Tingin mo, may makikita ka pa sa loob ng bahay. Wala na. Hindi mo na din kailangan tuluyan yang irito. Matanda na yan eh. Mamaya lang patay na yan. Palusot ka pa. Ang sabihin mo, natatakot ka sa balaw. Halika na. Huwag mo na masyadong ipalata na duwag ka. Wika ni Kadyo sabay lakad papunta sa kinaroroonan ni Baki. Aba, wala tong respeto sa panganay ah. Hoy, kanina ka pa ah. Linti tong Kadyo na to. Pinagbumuka akong bata. Tugon ni Alberto. Napailing na lang ang panganay. Kumamot sa ulo habang nakasimangot ang muka. Nagbuntong hininga at nagpatuloy sa pagsunod kay Kadyo. Habang si Baki naman ng mga sandaling iyon. Bagaman may iilan ng napatumbang irito, tila may hinahanap pa ang balaw at hindi makontento. Galit na ito. At kahit anong pilit na pakalmahin, ayaw nitong sumunod sa kanya. Pwede ba manahimik ka muna? Hindi ito ang mga iritong inaasahan ko. Sobrang hina. Hindi ko man lang naramdaman ang dating lakas ng irito na pumasok sa mundo ng mga engkanto. Wika ng balaw. Paanong hindi mahina? Matanda na lahat ng yan eh. Sinipa mo pa yung uugod-ugod na, hindi ka na nakonsensya. Tama ang sinabi ni Mang Erming. Nakalikas na ang iba. Huwag mo nang lapitan yung mga bata. Uy, huwag mo nang idama yung paslit. Ano ba naman tong kalabaw na to? Tugon ni Baki. May babaeng nakabandana na biglang tumakbo patawid ng maliit na daanan. Hinabol ito ng bata na may napakapangit na muka. Manahimik ka dyan! Wika ng balaw at patuloy lang sa pagsunod sa babae at bata. Hanggang sa nakarating si Baki sa masukal na lugar. Ngunit wala na yung babae maging yung bata. Humahangos ang balaw. Ramdam ni Baki ang panggigigil at bawat tapak sa lupa. Nag-aalugan ang mga puno sa paligid. Napakatahimik ng lugar. Hanggang sa may nakita si Baki na gumagalaw na damo. Nasa gilid lang ito ng pader. May puno doon na sumasayad ang dahon sa lupa. Pinabayaan lang ni Baki na ang balaw ang kumontrol sa kanya. Lumapit ito sa puno. Hanggang sa bigla ang may sumulpot. Tila may gumagapang sa ilalim ng makapal na damo. Dito na biglang nawala ang balaw sa katawan ng paslit.
pinaghahampas ang lahat ng nakaharang. Sandali nga, ano bang ginagawa mo? Nagmumukha na akong baliw dito eh. Wala naman akong nakikita. Damo lang yan eh. Ikaw naman, talon ka ng talon. Wika ni Baki. Hindi mo nakikita. Pero sa akin, malinaw sa paningin ko. Bulag ka ba? Iisa lang tayo. Tignan mo ng maigi. O baka gusto mong sundutin ko pa ang mga mata mo? Tugon ng balaw. Magsasalita pa sana ang paslit. Ngunit nanlaki mga mata ni Baki nang makakita ng itim na nilalang. Mata lang ang makikita. Kulay puti at kumikinang. Tila pusang gumagapang at sobrang bilis. Hindi na kumontra ang bata sa dikta ng balaw. Sinasabayan niya ito ngunit kahit anong habol, wala silang mapala dahil sa bilis ng nilalang. Ano bang klaseng nilalang yan? Hindi natin maabutan! Wika ni Baki. Bigla na lang nawala ang nilalang. Sumulpot ito sa gilid sabay kalmot sa mukha ng bata. Sa bilis ng pangyayari, hindi iyon nailaga ni Baki maging ng balaw. Sa sobrang lakas tumilapon si Baki. Aray ko! Bakit ang lakas niyan? Wika ni Baki. Mas malakas ka dyan kung magseseryoso ka. Tandaan mo, gumagana lang ang binigay kong lakas. Depende sa sarili mong pagpapasya. Hindi ibig sabihin na kapag pumasok na ako sa isipan mo, ako na ang kumokontrol sa'yo. Ang totoo, ikaw pa rin na nagdidikta sa aking animal ka. Wika ng balaw. Ganun pala. Ang akala ko kasi, kapag pumasok ko sa isipan ko, ikaw na yung kumokontrol sa katawan ko. Kaya pala kapag hinahayaan kita, tinatamaan tayo ng kalaban eh. Nasasaktan ka rin ba kapag nasasaktan ako? Tanong ni Baki. Malamang, anak ka ng pagong. Kung tutusin, mas malala pa dapat ang naramdaman mong pinsala. Espiritual ang ginamit ng kalaban. May kasamang orasyon. Kapag ako nabana sa'yo, pipilipitin ko yung liig mo nang sabay tayong sumakabilang buhay. Tugon ng balaw. Naku, wag naman po, pasensya na. Ngayon ko lang po kasi nalaman na ganun pala. Masyado ka namang marahas eh. Pero di ba, nakakalabas ka naman sa katawan mo kapag gabi na? O bakit hindi mo gawin yon? At saka, anong klaseng nilalang bayang nasa damuhan? Tanong ni Baki. Tumugon naman ang balaw na maaari siyang lumabas. Ngunit mawawalan ng proteksyon ang katawan ng bata. Lumalabas lang siya noon dahil hindi pa ganun kalala ang banta kay Baki. Maliban pa dyan, nagiging malaya din pansamantala ang balaw. Pero sa sitwasyon ngayon, kailangan niyang manatili sa loob ng katawan ni Baki dahil maraming kalaban. Kapag namatay ang bata, ganun din ang balaw. Kaya mas maiging naroon lang siya sa loob ng katawan ni Baki nang masigurado ang kaligtasan nito. Sa paraang iyon, nabibigyan niya ng malakas na kalasag o kabalang bata. Kung ano ang balaw, yun din si Baki. Sila ay iisa, at kapag napas lang sino man sa kanila ay sabay silang mamamatay. Ito ay nakatakda na mula sa mga katagang hiniling ng balaw sa mga diwata at sugo ng kalangitan. Kung ano ang napag-usapan, ito ay matutupad. Isang kasunduan na selyado ng malakas na poder. Walang sino mang nilalang o malakas na mahika ang makakabasag maski ang balaw, hindi na magagawang tumaliwas. Dagdag pa ng balaw,
Yang nasa damuhan ay lakas ng irito. Kapag tumanda ang mga irito, hindi na ito lumalabas ng tahanan. Dahil may hina na ang mga ito at tila normal na tao na lamang. Yon ang mga irito na piniling hindi pumatay ng mga tao. Ngunit may iba naman na sadyang malakas. Kahit sobrang tanda na ay nang bibiktima pa rin ng tao. Hinihigop ang lakas upang mapanatiling kondisyon ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng puso at atay. Sila din ang may pinakamaraming bungo sa lahat ng nakatira sa lugar. 3 ang pinasok nating bahay kanina. Hindi mo ba napansin na nagkalat ang mga bungo na ginagawang dekorasyon? Pero wala doon ang may-ari. Mga pipitsuging matanda ang lumabas. Doon ako nagtataka. Kaya nga hinanap ko ang iba. Yung batang sinasabi mo. Hindi yun bata. Isa siyang ganap na irito. Bansot nga lang. Hindi sinasama ng mga irito ang mga anak nila kung saan sila nakatira. Sa halip, pinapaalagaan nila ito sa mga tao upang isiping normal. At pagdating ng panahon, kapag malakas at lumaki na ang mga irito, saka pa lamang sila kukunin at isasama. Wika ng Balaw. Ngayon naiintindihan na ni Baki kung bakit. May dahilan pala ang pagkawala ng balaw sa katawan niya. Tumayo ang bata. Nag-isip ng payapa at dito naramdaman ang pag-init ng katawan. Kasabay nito, naririnig niya ang balaw na sinasabi. Ito ang dapat palaging gawin ni Baki sa oras na mapapalaban. Nang sa ganun, malaya din ang balaw na makagalaw sa katawan at makukuha ang totoong lakas ng walang kapantay maliban na lang sa lumikha. Umabante ng lakad si Baki. Maya-maya pa, napansin niya na mas tumalas ang paningin niya. Hindi katulad kanina na madilim. Ngayon nakikita niya na ng malinaw ang nilalang kung nasaan ito at kabuuan ng itsura. Nakasalampak ang katawan sa gilid ng puno at nagtatago. Yari ka sa aking animal ka! Wika ni Baki. Sabay takbo ng mabilis. Lundag sa kinaroroonan ng irito. Dinakma niya ito sabay ipit sa katawan. Nagkukumawala ang irito, ngunit hindi ito pinakawalan ni Baki hanggang sa inampas niya ang katawan sa pader habang sumisigaw naman ang nilalang na sobrang sakit. Maya-maya pa, narinig ni Baki ang pag-iyak ng nilalang. Nakikiusap na huwag siyang patayin. Nagpalit na din ito ng anyo sa pagiging normal. Kinaladkad ni Baki ang lalaki malayo sa damuhan. Dito tayong animal ka. Ang kati dun eh. Wika ng bata habang hila ang paa ng irito. Nang mga sandaling iyon, naroon sila Alberto at Kadyo sa gilid ng bahay hindi kalayuan kay Baki. Nakasilip ang dalawa, nagtutulakan kung sino ang unang lalapit. Ano na? Bakit hanggang dito ka lang? Takot ka no? Sige na, Abante. Tulungan natin si Baki. Kanina ang angas mo ah. Wika ni Alberto. Psst! Sandali lang. May tinitignan ako oh. Huwag mo kong itulak. Linte. Hoy kuya. Naku naman oh, huwag sabi. Baka makita tayo ng irito. Tugon ni Kadyo. Ano daw? May nagmamatsyag na irito? Saan? Wala naman ah. Maliban na lang dun sa hatak ni Baki oh. Ikaw itong napaghahalataan na duwag eh. Wika ni Alberto. O ayan, mauna ka. Sige na, lumapit ka dun. Tumulong ka. O bakit ayaw mo? Tulak ka ng tulak.
Nakasubsob na yung mukha mo sa pader kanina pa. Aray ko, oo na. Natatakot din ako pero nasa lugar naman eh. Ikaw ba? Dumidiskarte ka lang para akong mauna. Ayan o. Sa bintana may nakasilip na babae. Hindi mo ba nakikita? Wika ni Kadyo. Kagad namang sinipat ni Alberto kung saan nakaturo si Kadyo. Nakita niya ang babaeng nakasilip sa bintana ng tahanan malapit sa kinaroroonan ni Baki. Oo nga no. Dapat sinabi mo kagad. Teka, tititigan lang natin yan. Pero iba eh. Mukhang hindi siya katulad ng hinatak ni Baki. May bandana sa noo na mukhang manggagamot no? Uy teka, wag mo namang ilapit yung mukha mo sa akin. Ang baho ng hininga mo eh. Wika ni Alberto. Oo nga no. Parang Naudlot ang pagsasalita ni Kadyo nang maramdaman na may mabilis na nilalang na dumaan sa likuran. Nagtalunan pa ang dalawa. Sumalampak sa dingding ng tahanan ng katawan. Makikita sa muka ang pagkataranta. Teka, ano yun? Ang bilis ah. Saka ang baho. Wika ni Alberto. Aba malay ko. Teka, andun oh, dalawa sila. Iba to ah, mukhang mga impakto. Katulad nung kinalaban ni Baki. Kuya, alis to ha. Siguradong malakas ang mga yan. Nakita mo naman na nahirapan si Baki doon sa isa. Wika ni Kadyo. Tumango naman si Alberto. Pero pareha silang hindi kumikilos. Ano, magtititigan lang tayong dalawa? Alis to daw, parang inaantay mo kung unang kumilos eh. Magsabay tayong dalawa para patas. Wika ni Alberto. Hindi na nagsalita pa si Kadyo. Marahan itong umabante ng lakad. Nasa kabilang bakuran ng bahay ang nakita nilang itim na nilalang. Nakatayo lang ang mga ito na tila may pinag-uusapan. Kumabig naman sa kanan si Alberto. Nasa magkabilang bahagi sila ng tahanan at gagawa ng magkakaiwalay na pag-atake. Samantalang habang nangyayari iyon, naririnig ni Kadyo ang pag-iyak ng lalaki na kalaban ni Baki. Patuloy pa rin ang bata sa pangbubugbog sa irito. Hindi inalis ni Kadyo ang tingin sa dalawang kalaban. Alam niya sa sarili na nakita na sila ng mga ito. Kalmado lang, walang pake sa kanila habang paparating. Nang makausad si Kadyo sa kanto ng tahanan, pinagmasdan niya at pinag-aralan ang gagawin ng kalaban. Paggilid ng mga mata, nakita niya sa kabila si Alberto. Nagpapalipat-lipat pa ito ng tago sa anino ng tahanan. Sinubukan pang mas umabante ni Kadyo. Ipinahalata niya sa dalawang nilalang na lumalapit siya upang mas malaman kung anong gagawin ng mga kalaban. Ngunit nakatayo ang mga ito at nanatili lang nakatitig sa kanya. Ano kayang nangyayari? Nakatayo lang ah. Dapat, kanina pa umatake ang mga to ah. Wika ni Kadyo sa sarili. Hanggang sa bigla na lang may umungol. Paglingon niya sa kinaroroonan ni Alberto, nakita niya ang kapatid na gumugulong sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Kadyo dahil bukod sa dalawang nilalang na nakikita, may nakatago pa pala sa madilim na bahagi. Ngunit hindi pa pwedeng umatras si Kadyo, habang si Alberto naman, tumayo na ito at lumaban sa mga itim na nilalang. Tinignan ni Kadyo ang bawat gilid at napansin na may gumagalaw doon malapit sa halaman. Kumilos na ito at mabilis na tumakbo, hanggang sa bigla na lang siyang sinalubong ng dalawa. Maliban pa dyan, may lumabas din sa taniman na isa pa. Nagsawalang bahala na si Kadyo. Nakipagsabayan na ito sa mga kalaban. Kaliwat kanan ang natatamo na pag-atake ng binata. Malakas, mabilis, at hindi magawang patamaan ni Kadyo alinman sa mga ito.
Habang si Alberto, panay ungol at halatang tinatamaan din ng pag-atake ng mga kalaban. Hanggang sa hindi na malaya ni Kadyo, biglang may umipit sa katawan niya mula sa likuran. Hindi nakagalaw si Kadyo. Walang humpay siyang pinagkakakalmot ng nilalang. Punit na ang mga damit ni Kadyo. Bagaman may binibigay na tibay ng katawan ang ngipin ng kalabaw, ngunit dama niya ang pamamanhid at panghihina. Nang mga sandaling iyon, 3 ang kalaban ni Kadyo. Samantalang si Alberto naman, iisa lang, ngunit hirap na ito. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang isa sa mga irito. Nanlaki ang mga mata ni Kadyo, sapagkat kasabay ng pagsasalita ay pagaan yung tao ng nilalang. Para itong anino na naghulma sa pagiging tao. Matibay ka, bata. Bitawan niyo. Hindi na yan makakagalaw. Ang kapal ng mukha niyong mangimasok sa lugar namin, ah. Teka, mukhang bago lang kayo sa akin. Ang binatang to, sino kayo? Wika ng irito. Bumagsak sa lupa si Kadyo. Nais pa sana niyang bumangon ngunit sobrang bigat na ng katawan niya. Kinapa niya ang dibdib. Puno na ito ng mga galos. Hindi malala ngunit masakit sa pakiramdam. Hanggang sa nakarating ang laban ni Alberto at ang isa pang irito sa kinaroroonan ni Kadyo. Kaya nagkaroon muli ng komosyon. Nang mga sandaling ito, pinagtutulungan na ng 4 na irito si Alberto. Pag-angat ng tingin ni Kadyo sa kapatid. Punit na ang damit nito at lupaypay na ang katawan. Halata din sa muka na sobrang nahihirapan. Tirang bahala na si Alberto kung saan-saan itinatapon ng suntok kahit walang tinatamaan. Hindi na natiis ni Kadyo ang nangyayari, kaya kahit sobrang sakit na ng katawan, tiniis niya ito at tumayo. Nagpasuray-suray pa ang binata at dinakma ang isa sa mga irito. Hanggang sa muling napuruhan si Kadyo. Napapatras ito at nalalaglag sa tapunan ng basura. Walang ibang maisip si Kadyo kung hindi katapusan na nila ng sandaling iyon. Kaya sumigaw na siya ng tulong at tinawag ang pangalan ni Baki. Ngunit kahit anong sigaw, hindi pa rin dumadating ang bata. Gumapang si Kadyo paakyat. Nakita niya si Alberto na nakahandusay sa lupa habang nakapatong dito ang isang irito. Hinanap niya kung nasaan ang iba pa. Ngunit wala na. Maliban na lang doon sa nakadagan kay Alberto. Hoy! Tantanan niyo ang kapatid ko! Wika ni Kadyo habang unti-unting tumatayo. Humarap sa kanya ang irito. Doon niya nalaman na ito pala yung nagsalita kanina. Abang, tibay talaga. Ano bang meron at sobrang lakas sa katawan niyo? Matindi ang pinsala namin, ah. Wika ni Sidro. Sinipa ng nilalang si Kadyo sa sikmura. Nalukot naman ang katawan ng binata at muling natumba. Sa puntong iyon, siya naman ang dinagana ng nilalang. Itinaas nito ang kamay at nakita ni Kadyo ang unti-unting paghaba ng kuko ng irito. Dagdag pa ng nilalang. Magandang isama sa koleksyon niya ang bungo ng binata. Kakainin ang puso at atay para madagdagan ang buhay at lakas. Bumuelo ang nilalang. Itinarak ang mga kuko sa dibdib ni Kadyo. Naramdaman ng binata ang dahan-dahang pagbaon ng mga kuko. Sa sobrang sakit ay napasigaw si Kadyo. Sumigaw din si Alberto. Sinabing wag nang saktan pa ang kapatid. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Hanggang sa nakarinig sila ng mga kalabugan, pati na din sigaw na tila ba sobrang nasaktan. Kasabay ng tinig na nakakakilabot na galing sa balaw, naudlot ang ginagawa ng irito. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak na bangkay sa harapan nila Alberto. Bali-bali ang kamay at paa. Nagtataka naman si Alberto.
Pagtingin niya kung saan nanggaling ang katawan, nakita ni Alberto na paparating si Baki. Nag-aalab ang mga mata. Nakapatong sa bata ang imahe ng malaking halimaw. Hawak pa rin ni Baki ang dalawang irito. Nagpupumiglas ngunit hindi makawala. Habang yung irito naman na nagtangkang dumukot sa puso ni Kadyo. Makikita sa muka ang matinding takot. Panay sipat sa likod at naghahanap ng tatakasan. Maya-maya pa, kagad hinampas ni Baki ang isang irito. Hindi na ito nakaungol pa at kagad binawian ng buhay. Palaw. Palaw na nasa katawan ng isang bata. Kaya pala malaki ang pinsalang nangyari sa lugar ng dumating kami. Hindi din uubra sa kanya ang mga kasama ko. Wika ni Isidro. Umatras ito at nagtangkang tumakas. Dinakma ni Kadyo ang paa ng nilalang. Natalisod ang mga ito at natumba sa lupa. Saan ka pupunta? Ano? Natatakot kang animal ka? Wika ni Kadyo. Hinila ng binata ang irito at inipit ang leeg. Ngunit kinagat ng nilalang si Kadyo kaya binitawan niya ang nilalang at kaagad itong bumalikwas. Palundag na sana sa bakod ang irito, ngunit bigla na lang itong tumilapon. Nagulat si Kadyo dahil tila may tumama sa nilalang. Pag-angat niya ng tingin, nakasalampak na ito sa pader kasama ng isa pang irito. Ibinato pala ng balaw ang hawak nitong nilalang. Nang dumaan si Baki sa harapan nila Alberto at Kadyo, hindi nito pinansin ang dalawa. Sinubukan pang tawagin ni Alberto ang bunso, ngunit hangos na nakakakilabot lang ang tugon nito sa kanya. Hanggang sa nakalapit na si Baki sa nagtangkang tumakas. Hinila niya ito papalapit kila Alberto. Hinampas sa lupa kaya napaungol ang nilalang. Ano bang ginagawa niyo? Hindi ko man lang naramdaman na ginamit niyo sa laban ang ibinigay ko sa inyo. Ginagamit niyo lang bilang proteksyon. Tumayo kayo dyan. Parang kagat lang ng langgam yung mga natamo niyo sa katawan. Iniisip niyo kasing masakit, kaya nararamdaman niyo. Pero wag niyong indahin. Sasabay ang lakas ng tangan na ibinigay ko sa inyo kung matibay ang isip niyo. Magkakaroon kayo ng lakas na walang katapat. Hoy! Ano pang kinukuya-kuy mo dyan? Tumayo ka, Alberto. Ikaw, Kadyo. Gusto niyo bang sipain ko pa kayo nang mapatunayan ko kung gaano katibay ang katawan niyo gamit ng tangan? Wika ng balaw. Dahil sa banta nito, tila nawala ang pananakit ng katawan ng dalawa. Parang mga sundalo na tumayo si Alberto at Kadyo habang nagbibigay pugay sa balaw. Masakit talaga eh. Hindi nga ako makahinga eh. Wika ni Alberto. Huwag ka nalang magpalata. Tiisin mo. Ako din naman eh. Sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ko na nga maramdaman yung mga paa ko eh. Kuya, magsalita ka. Sabihin mo ayos lang tayo. Tugon ni Kadyo. Ikaw na, mahalata na may dinadaing ako sa katawan eh. Kapag ako'y nagsalita, mahalata eh. Naku naman oh. Maharlik ang kalabaw. Ay, maharlik ang balaw. Ayos lang po ako. Hindi lang naman namin napagandaan kanina na marami pala sila. Aray ko, pero wala to. Kayang-kaya namin yun, di ba Kadyo? Wika ni Alberto habang hawak ang tagiliran. Ginagalaw pa niya ang balikat. Ipinapakitang malakas na muli ang katawan. Kahit nakasimangot ang muka dahil sa sakit na nararamdaman.
Oo naman. Simple lang yan, maharlikang kaibigan. Wag mo nang pansinin yung kanina. Sinadya talaga namin yun para kahit papano makalamang yung kalaban. Aray ko, ang sakit talaga. Wika ni Kadyo. Ganon din ito. Inunat pa ang katawan, ngunit nanginginig naman ang tuhod. Yan. Yan ang gusto ko. Di ba pinili niyong sumunod sa kapatid niyo? Kaya dapat maging malakas kayo. Katulong ko na rin kayo sa pagsupil sa masasama. Kaya wag na wag kayong susuko. Higit sa lahat, wag na kayong aatras sa laban, lalo na kapag nasa harapan niyo ko. Maliwanag ba? At ikaw naman, akala mo hindi ko alam na buhay ka pang animal ka. Anong narinig ko sa babaeng may bandana? Totoo ba yun? Naglilikom kayo ng mga bungo sa ibang lugar. Magsalita ka. Dahil kung hindi, mapipisayang ulo mo kapag tinapakan kita. Teka, anong pangalan mo? Sabihin mo, para kahit papano, may papangalan din ako sa mga pinatay ko bilang pruweba. Parang katulad nyo, nangungulekta ng bungo bilang patunay. Hindi ba? Magandang isipin na may ebidensya ka kung gaano karami ang napatay mo. Wika ng balaw sa katauhan ni Baki. Nagkatitigan si Alberto at Kadyo. Napaisip ang dalawa na baka nakausap ni Baki yung babaeng nakasilip sa bintana. Isidro ang pangalan ko. Sino yung sinasabi mong babae? Si Susan. Si Susan ba? Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga sinasabi niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Pahamak ang babaeng yon. Siya ang nagdala ng malas sa uri namin. Namumuhay kami ng tahimik pero pagdating niya, doon nagkandaletse-letse ang buhay namin. Wika ni Isidro. Hanggang sa muling nagsalita ang balaw. Ngunit habang nagbibigkas ito ng mga kataga, unti-unti nang bumabalik ang boses ni Baki. Dito bahagyang nakaramdam ng gaan ng loob si Alberto at Kadyo. Ngunit bigla na lang muling sumimangot ang dalawa, sabay kabig sa gilid. Teka, baka hindi pa si Baki yan ha? Alisto, Kadyo. Tumayo tayo kaagad kapag biglang bumalik yung balaw ha. Baka makitang nangihina tayo eh. Wika ni Alberto. Si Baki na yan. Dapat kasi wag na niyang pasabatin yung balaw eh. Wag yan na dapat pagsalitain eh. Tugon ni Kadyo. Samantalang sinisipa naman ni Baki si Isidro, inilapit ang muka sa kalaban. Tama. Si Susan nga ang tinutukoy ko. Pero hindi ata tama yung narinig ko. Ano ka mo? Namumuhay kayo ng tahimik? Pagdating ni Susan, nagbago? Anong pinagbago dun eh? Patuloy lang naman kayo sa pagpatay ng mga tao. Tahimik ba na pamumuhay yun? Mga kuya, ayos lang ba kayong dalawa? Pasensya na, natagalan ako ha. Ito kasing balaw eh. Mukhang nabighani kay Susan nung makita niya. Akala ko nga papatay niya din eh. Kaso hindi naman. Naroon lang sa bahay, ayaw lumabas. Pero nakausap ko na siya. Ayos lang ba na puntahan nyo? Kailangan maiharap natin siya kay Mang Ismael. Wika ni Baki. Nagtaka ang dalawa sapagkat binuhay ni Baki ang mangkukulam. Ang mas lalong nagpagulo sa isipan nila kung bakit pa ito kailangang iharap kay Mang Ismael. Ngunit hindi na nagtanong pa ang magkapatid. Pagtayo ni Kadyo, pinigilan ito ni Alberto at sinabing siya na ang pupunta kay Susan. Ako na ang pupunta. Mas malala yung pinsala mo eh. Wika ni Alberto. Ayos kuya. Salamat.
Nagmamalasakit ka ba o baka naman natatakot ka lang kay Baki? Hoy, Kuya Alberto, sandali! Wika ni Kadyo. Sa kabila ng kalagayan nila ng mga oras na yon, nagagawa pa ring mag-asara ng dalawa. Hindi naman nagsalita si Alberto at tinignan pa si Kadyo. Sa halip mabilis itong naglakad palayo sa lugar. Hindi naman siguro kailangan pang ulitin yung tanong ng balaw, ano? Aber, parang hindi mo ata naintindihan eh. Wika ni Baki. Oo, tama. May pagpatay nga na nangyayari. At kung bakit, yun naman talaga ang gawain namin. Tugon ni Isidro. Bueno, pwede bang malaman kung sino ang hari nyo? Ayaw namang magsalita ni Susan, mukhang natatakot eh. Hindi kaya kayo yung nagpapahirap sa kanya? Sa pagkakaalam ko, ang dahilan ng pangolekta nyo ng bungo para maging sunod na tagapamuno. Pwede bang malaman ng lahat? Magsalita ka. At yung mga lumikas, babalik pa ba yon? Tanong ni Baki. Ayon kay Isidro, hindi na babalik ang mga kalahi sa lugar. Lalo na kapag nalaman na ganito ang nangyari sa kanila. Dagdag pa nito, palipat-lipat lang ang hari ng lugar. Maging si Isidro, hindi niya alam ang kinaroroonan nito. Idinidiin pa rin ni Isidro na pahamak si Susan. Matagal na nila itong itinakwil, ngunit dahil kauri, pinagtiyagaan na lang ng lahat ang ugali ni Susan. Sumabat naman si Baki. Nang mga sandaling iyon may kabigatan na ang boses. Napapitlag pa si Kadyo sa pag-aakalang baka ang balaw na muli ang nagsasalita. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Si Susan ang naiipit dito. Napagbintangan pa nga siya na kumukulam sa pasyente ng kaibigan ko eh. Tandaan mo, hindi nagsisinungaling ang balaw. Sa oras na makaramdam siya ng mali, siguradong tinutuwid niya kaagad. Matigas ka ha? Pinaninindigan niyo talaga yung masama niyong gawain. Yung mabuting kauri niyo pa yung pinapalabas niyong traidor. Wika ni Baki. Nang mga sandaling iyon binabagabag si Kadyo. Naguguluhan ng binata sapagkat tila taliwas lahat ng pag-unawa niya. Si Susan ang napagbintangan ni Tandang Ismael. Ngunit bakit tila kampe si Baki sa dalaga? Iniisip ni Kadyo kung ano kaya ang sinabi ni Susan na biglang nakapagpabaliktad ng sitwasyon. Baki, bunso, ano ba talaga? Hindi ko maintindihan eh. Pwede bang ipaliwanag mo ang lahat? Tanong ni Kadyo. Naging utosan ng mga irito si Susan. Kalahating tao siya, kaya hindi madaling matugis. Kanino ko pa nalaman pero nagulat ako. Hindi nga ako makapaniwala eh. Pero ayon na rin sa sinabi ng balaw, nagsasabi daw ng totoo si Susan. Lahat naman naiwan dito, mga irito na hindi sumasang-ayon sa prinsipyo ng hari. Dagdag pa ng bata. Nakonsensya siya dahil ilan sa mga ito ay napaslang niya kanina. Pero may mga natirang masasama. Isa na doon ang kanang kamay ng hari. Pero hindi sinabi ni Susan kung sino dahil natatakot siya. Maliban na lang sa mga lumikas. Ito yung mga lihitimong irito na pumapatay talaga ng tao at nadadamay lang ang iba. Pero bakit? Bakit sinabi ni Mang Ismael na si Susan ang tinutukoy na mga kasama niya na kumulam doon sa pasyente? Di ba galing din yun sa'yo mismo? Habang nag-uusap tayo kanina, may relasyon si Susan doon sa tatay ng batang kinulam. Tanong ni Kadyo. Ayon kay Baki, pati siya hindi maintindihan nung una. Pero nagkaroon siya ng ideya kung ano ang totoong sitwasyon. Isa na dito kung bakit galit ang balaw kay Erming. Napagsabihan pa si Baki ng nilalang na huwag magtiwala sa mga albularyo. Hindi mo ba nakuha ang ibig ipaiwatig ng balaw, kuya? Isipin mo, sa tagal nilang namamatsyag sa lugar, wala naman silang natugis kahit isang irito.
Wika ni Baki. Anong gusto mong palabasin, Traidor Serming? Teka, sandali nga. May matatanungan naman tayo eh. O Isidro, wag mo sabihing hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan namin. Alam ko na meron pang nagtatago dito malapit sa lugar. Sabihin mo, ano pang alam mo? Tanong ni Kadyo kay Isidro. Hindi na nagsalita pa si Isidro, ngunit makahalata sa muka na may tinatago. Sa reaksyon pa lang ng mukha mong pangit ka, halata namang may sikreto eh. Aber, siguro naman gusto mo pang mabuhay, tama? Ito, may ipapakiusap ako sa'yo. Kapalit ng buhay mo, sabihin mo lang sa akin lahat ng nalalaman mo. Lumayo ka pagkatapos. Huwag ka nang gagawa ng masama at magbago. O proteksyonan pa kita. Ano? Ayos ba? Wika ni Baki. Marahang tumayo si Isidro. Kitang-kita sa muka na tila aligaga. Sana to pa rin mo ang sinabi mo, bata. Malawak ang hawak ng mga irito sa kahit saang lugar. May malalaking tao sa likod namin. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan at normal na pamumuhay ng mga irito. Kaya ako napapansin nyo, wala man lang isa sa amin ang natugis dahil marami kaming koneksyon. Tama ka. May mga albularyong kaibigan kami na nagkukunwaring kalaban. Sila ang nagpapanatili ng balanse. Parang mga politiko, may mga galamay na marunong maglaro sa sitwasyon. Napapaikot ng hari namin ang lahat dahil sa pera. Malamang yung Erming na sinasabi nyo, isa sa mga galamay ng hari. Napaikot kayo para ipapatay si Susan at ilang pang mga kauri na hadlang sa kanya. Hindi nyo ba namamalayan? Saktong wala ang mga lehitimong irito dito habang sinasalakay nyo kami. Mga may hinang uri ang natira. Tugon ni Isidro. Dagdag pa nito, ang hari nila ay nagngangalang Guillermo, habang ang kanang kamay naman ay si Mateo. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung magpapakita pa ba si Mateo. Hindi kagad nakapagsalita si Baki. Napatingin ito sa malayo at halata sa muka ang pag-aalala. Hanggang sa biglang sinabi ni Baki na puntahan ni Kadyo si Mang Ismael. Kung sakaling totoo ang sinasabi ni Isidro, nalalagay na sa alanganin ang buhay ng matanda. Walang sabi-sabi, kahit sobrang sakit ng katawan. Mabilis itong naglakad palabas ng lugar. Paika-ika pa si Kadyo habang dumadaing. Sigurado ka ba dyan, Isidro? Tandaan mo, kapalit ng pagsasabi mo ng katotohanan ng buhay mo, kaya huwag kang magsisinungaling. Wika ni Baki. Mariing iginiit ni Isidro na hindi siya nagsisinungaling. Dagdag pa nito, kahit pakawalan pa siya ni Baki at sabihing magbago ng buhay, hindi magtatagal ay papatayin din siya ng mga kauri nila kahit magtago pa kung saang lupalop ng lugar. Napakamakamandag ng kulam ng irito. Walang balwarte, tawid dagat, at kahit albularyo na makakadlang. Maliban na lang kung may malalim na kaalaman patungkol sa lihim na karunungan at may kaalaman sa kahinaan ng mga aswang. Ganun ba? Madali lang pala eh. Kailangan kong mapatay ang hari ng irito bago niya yun magawa. Kaya makipagtulungan ka sa amin. Yan ay kung gusto mo pang mabuhay. Wika ni Baki. Samantalang si Alberto naman, nagulat ito nang makita si Susan. Akala niya may katandaan na ito. Ngunit hindi. Sa tansya niya nasa 25 lang at napakaganda ng muka. Litaw ang kaputian. Napakaamong tignan at mukhang mainhin. Susan, ikaw ba yan? Teka, aray ko. May nakaharang pala dito. Tinamaan pa ako. Ang dilim naman kasi. Pwede ka nang lumabas. Inutusan ako ni Baki, yung bata. Pinapakuha ka niya sa akin. Akala ko matanda ka na. Pero tara, sunod ka sa akin.
Wika ni Alberto. Hindi nagsasalita ang babae. Tahimik lang na nakasunod sa kanya. Habang naglalakad, nagtanong si Alberto kung meron bang kaugnayan si Susan noon na naging dahilan ng kaguluhan. Dito na nagsalita si Susan. Sobrang namangha si Alberto. Malumanay itong magsalita at napakaganda ng boses. Iba din ang amoy. Tila mahalimuyak na amoy ng mga bulaklak. Kaya hindi naiwasan ni Alberto na makaramdam ng pagtindig ng balahibo. Sino naman ang nagsabi sa'yo ng maling storya? Wala naman akong naging karelasyon eh. Hindi ko ugali yon. At saka baka napagkakamalan lang akong matanda kasi madalas akong nakabandana. Nagsusuot ng pangmatandang damit. Pero dalaga pa talaga ako. Wika ni Susan. Hindi na nakapagsalita pa si Alberto hanggang sa nakarating na sila sa kinaroroonan ni Baki. Nagalit naman si Alberto nang maabutang buhay pa si Isidro. Nagtanong ang binata kung bakit hindi pa pinapatay ang kalaban. Tsaka nasan ba si Kadyo? Teka, may nangyari bang hindi ko alam? Parang nagkasundo na kayo ni Isidro ah. Wika ni Alberto. Wala ka po kanina kaya hindi mo talaga malalaman. May binunyag na sikreto yang si Isidro. Mabang storya kuya eh. Basta, si Kuya Kadyo na lang po ang tanungin nyo. Kailangan nating lumabas dito sa lalong madaling panahon. Ikaw si Isidro, nasa iyo kung gusto mong sumama sa amin. Halika na Ate Susan. Wika ni Baki. Hindi sumunod si Isidro. Sa halip lumisito ng daan at mabilis na naglaho. Bakit mo naman pinatakas? Dadagdag lang yan sa mga kalaban natin eh. Wika ni Alberto. Hindi na po siya magiging banta. Sa halip po, tayong magiging banta sa kanya. Tugon ni Baki. Hanggang sa makarating sila sa bandang bulwagan. Malayo pa lang nakita na nila mula sa kinaroroonan si Mang Ismael at Kadyo sa bandang kalsada. Walang ibang kasama kung hindi silang dalawa lang. Bagya namang nakaramdam ng gaan ng loob si Baki nang makita ang mga ito. Nang tuluyang makalapit kay Mang Ismael at Kadyo, magsasalita pa sana si Baki. Siya na lang ang naabutan ko, Baki. Wala na si Erming, pati na din ang mga kasama niya. Tama ba yun, Mang Ismael? Umalis na lang ng bigla. At saka, parang saktong pagdating ko. Tanong ni Kadyo. Yun nga din ang ipinagtataka ko. Nag-uusap lang kami kanina. Bigla na lang natahimik yung apat. Hindi nagpaalam. Tumalikod na lang bigla at lumayo. Akala ko nga may iba na. Hinala ko, baka si Baki ang paparating kaya natakot ang mga yon. Teka, sino ba itong kasama niyong babae? Tanong ni Mang Ismael. Hindi pa po ba nasabi sa'yo ni Kuya Kadyo? Tanong ni Baki. Wala pa akong sinasabi sa kanya, Baki. Pagkalapit ko, kinumusta ko lang. At saka, tinanong ko kung nasaan sila Mang Erming. Wika ni Kadyo. Mang Ismael, kala ko kilala mo si Susan. Bakit hindi mo kilala yung kasama naming babae? Siya po si Susan eh. Akala ko din po matanda na. Pero dalaga pa pala. Wika ni Baki. Nanlaki mga mata ni Mang Ismael. Maigi nitong tinitigan ang babae hanggang sa tumango. Teka, ikaw nga. Ikaw nga si Susan. Sandali lamang. Baka namamalik mata ko. Mukha ka ng matanda noon eh. Teka, bakit niyo siya dinala dito? Anong nangyayari? Tanong ni Mang Ismael na naguguluhan ng mga sandaling iyon.
Kinalabit naman ni Baki si Kadyo at nagudyat ng pagtango. Nais nitong si Kadyo na ang magpaliwanag sa mga nangyayari. Teka, bakit naman ako? Ay nako, hindi po si Susan ang kumulam sa sinabi niyong pasyente. Kaya nga po sinabi ni Baki na iharap namin sa iyo si Susan. May nalaman kami sa loob ng lugar ng mga irito. Yun po ang nakapagpabago ng pananaw namin. Sumingit naman si Baki. Ipinaliwanag ng bata na ang tatay ng paslit na ginamot ni Mang Ismael ay isang irito. Pinakulam dahil tumaliwa sa patakaran na pinapatupad ng hari. Dagdag pa ng bata, may nalaman din sila mula sa isa pang irito. May mga galamay ang hari na mga albularyo at maaaring ito ang nagmamanipula ng sitwasyon. Kaya sa tagal ng panahon, ni isa wala silang napatay na irito dahil ang mga albularyo na mismong tumutugis ay kasama din nila. Dinitalye ni Baki ang lahat. Sinuporta naman ito ni Kadyo ang lahat ng dahilan at kung ano ang sistema ng mga kalaban sa loob at labas ng teritoryo. Ang Ninuno.